Hello guys, welcome back sa channel natin. This is Chad Godoy and today I decided to create a vlog kasi medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-vlog na since November 17 pa yata yung huling vlog ko, and today bigyan ko lang kayo ng magandang good news. I'm celebrating as 10 years na po as a virtual assistant. 10 taon na po ako nag-work from home. So ngayon, celebrate natin. At tinreat ko yung sarili ko for a walk because medyo hindi na rin ako nakakapag-exercise lately kasi sobrang busy ko. So pasensya na rin po pala yung mga tao nag-iintay ng content sa channel natin. Bakit hindi ako nagpakakapag-vlog? Iba nagwo-worry kung ano na nangyari, nag-quit na ba ako ng pagiging VA? Hindi po. Medyo naging busy lang po tayo. In the past month, sobrang busy po natin mag-assist ng mga clients kasi I'm working as a full-time virtual assistant at saka meron din tayong mga side projects na ginagawa aside from this vlog. So yung mga side projects natin, nag-assist din tayo ng ilang mga clients as a sideline. So sa mga sideline din po tayo kasi sayang naman po. So yun. And yeah, 10 years. It's been a while. It's been a while since I started this journey as a virtual assistant way back 2016 na ako nag-start ng pagiging VA, and we all know for sure na hindi naging madali yung journey natin as a virtual assistant, as a work from home executive. So yeah, marami akong na experience, yung rejection nandun, pero yun nga, 10 taon with my boss, yung journey ko kasi, yung story ko hindi siya masyado madali. Nag-start kasi ako sa corporate, and then balikan lang natin ng konti yung journey ko. Nag-start ako sa corporate way back 2014. Pero yun nga, nag-decide ako mag-virtual assistant nung 2016, 2016 ako na-hire. Pero working pa rin ako sa corporate nung 2016. So ngayon, 2026 na. So working pa rin ako doon sa boss ko na nakikita nyo dyan sa screen. So sineselebrate ko yung a decade or 10 years of working with him. Nag-start lang ako sa kanya for part-time dati, assisting him with some of his vlogs. Dati kasi yung trabaho ko lang, nagmamanage ako ng social media, nagmamanage ako ng website, nagmamanage ako ng mga alam niyo na, yung mga kailangan niyang gamitin for his online work, kasi siya, yung company namin na pinagtatrabahuan ko is a dietitian company, dietversusdisease.org. So diyan ako nagtatrabaho. Ayan ako, nakikita niyo ako sa screen. Yan. Di ba? Pogi-pogi, pero nagpakalbo kasi ako kaya medyo nag-iba yung itsura ko. Pero okay lang yan. At yeah, now I'm celebrating 10 years of being an executive VA sa kanila. Parang executive VA Madami na kasi akong ginagawa dati. Siyempre, assistant lang ako kung ano-ano lang ginagawa ko. Pero ngayon, I'm handling data. I'm handling funnels. I'm handling CRM. So, yun yung mga ginagawa ko. Kaya medyo, so far, okay naman yung experience. Hanggang nag-start ako sa Bulacan, ngayon napunta ako sa Cavite, nagkaroon na rin ako ng asawa, at magkakaroon na rin ako ng baby 4 months from now. 4 to 5 months from now, magkakaroon na rin ako ng baby. So, sobrang dami na nangyari for the past 10 years. VA pa rin ako. I'm still working from home. At na-build ko na rin tong vlog ko na I think some of you are been following for some time. Comment naman kayo dyan. Sa mga marami na rin tayong natulungan na magkaroon ng work dahil sa vlog natin. And yeah, it's been so long. It's been so long since we started this. At ngayon, working pa rin tayo. Dumating na yung AI sa buhay natin. We started learning also AI. We started upskilling.
And right now, even though we're still a VA, we're upgrading ourselves din, no? Hindi lang tayo na stuck kung ano yung skills natin nung nag-start tayo. Kasi dati, di ba, nag-start lang tayo sa skills natin ng WordPress, and then there's Canva, pa-image design lang tayo dati. But ngayon, marami na tayong nagawa, no? Some of my part-time jobs are AI-related jobs na nagki-create ako ng mga AI videos, na nag-assist ako sa mga channel ng part-time, no? And masaya kasi syempre na kumikita ka ng part-time, meron ka pa ring full-time job, at nakakatulong ka pa rin sa family mo kung meron kailangan sa bahay kasi you don't need to go out, you don't need to be on the corporate every time, you don't need to be in the office every time. Pero yun nga, there's benefits and also there's meron ding hindi na kasi syempre pag nasa bahay ka, di ba? Partly minsan your work is also there, no? Tuloy-tuloy yung trabaho mo pag nasa bahay ka din. So okay lang. Para sa akin mas okay na rin yan kaysa nagta-travel ka, no? Kasi yun lang ang mahirap kasi pag sa corporate ka, ang pinakaayaw ko is yung travel. So magta-travel ka, lalo na ngayon, mahal ng gasolina. So medyo hindi favorable, no? Kapag you're working in a corporate, tas mahal yung gastos, mahal yung gasolina, mahal yung gastusin, yung pamasahe. No, yung iba hindi na sumasakay sa mga sasakyan Nagmamotor na lang yung iba na magko-commute na lang kasi nga sa sobrang mahal ng diesel or gasolina. Ang diesel yata ngayon sa around 110 na, yung gasolina 83. Pero napunta na tayo sa gasolina. Pero yun nga, I'm still enjoying myself as a virtual assistant, and siguro minsan napapaisip ako kung yung pag-quit ko ba sa mechanical engineer worth it ba sa pinalit kong trabaho sa akin. Siguro para sa akin siguro worth it siya, no? Worth it yung pagiging VA ko versus kung tinuloy ko yung mechanical engineering. Siguro ngayon, executive na rin ako doon. Possible, supervisor or manager na rin ako on a department. Siguro kung nagtagal ako as a mechanical engineer. Pero, as a virtual assistant naman, marami naman akong na-experience na hindi ko possible ma-experience if I'm just going to be working sa corporate. So ngayon, siguro kung nag-corporate ako, wala rin akong vlog, no? Wala akong vlog. Katulad nito, hindi ako makakapag-vlog, hindi ko magagawa yung gusto ko, which is yung storytelling, di ba? Pag storytelling ka, pag nakakapag-vlog ka, ayan, naglalakad ako dito sa community. So yun, no? Na-enjoy ko for the past 10 years. Started the vlog, I earned okay naman yung kita ko, hindi naman ganun kababa, hindi rin ganun kasyadong kataas, no? Nabibili ko naman yung gusto ko, yung mga pangangailangan ko, nakakapag-invest ako, masaya ako. Overall, siguro masaya ako sa nangyari sa buhay ko for the past 10 years. So sa mga nagbabalak, mag-work from home, no? Mga nagtatanong ano ba yung best way for you to get into this job, yung pagiging virtual assistant. Sa mga nagtatanong, para sa akin, the best way is to invest on your skills first. Marami na kasing niche ngayon. Way back nung nag-start ako, wala pa yung mga niche na yan more likely admin VA ka, bookkeeper, general VA stuff. Pero ngayon kasi marami ng technology, there's funnel building niche, there's automation, there's AI, gagamit ka ng AI, no? Making AI videos like me. Sometimes I make AI videos for clients, part-time. Pero yun nga, nandun pa rin yung trabahong VA, nandun pa rin yung trabahong assistant. So marami pa rin akong experiences na kailangan ko pa rin ng manual work versus AI stuff.
Like ngayon, di ba? Ito, wala naman ako masyadong ginagamit na AI. I'm just posting this vlog. No? Marami pa ring skills na hindi ginagamitan ng AI na kailangan sa virtual world. Pero kung gusto mo talagang umangat ka, no, mag-scale up ka as a work from home or a VA or a specialist, you have to start investing in yourself. No, yun lang yung napansin ko din sa akin ngayon. Kahit ngayon, tinatanong ko pa rin yung sarili ko, ano ba yung skills na kailangan matutunan ko, ano ba yung mga, ayan, may aso. Galit yung aso. Ayan siya. Ayan. Nagagalit yung aso. Ayan. Medyo nagalit sa akin yung aso. Pasensya na kayo. Pero yun nga, you need to learn how to upskill. Ano ba yung skill na para sa'yo? And marami ng ways in order for to learn. There, you can go to Coursera, you go to yung mga courses na online, or you go to YouTube. Kung ayaw mo pang gumastos, pwede kang mag-aral sa YouTube lang muna, no? Pero maraming paraan. Kung wala kang pera, pwedeng YouTube, di ba? Kung may budget ka, pwede kang mag-aral sa mga online gurus, di ba? Mga nagtitinda ng courses to learn stuff. Pero yun nga, kailangan mo pa rin aralin. Hindi porket bumili ka ng course, VA ka na, no? Hindi ganun. So kailangan mo pa rin aralin yung paano ka magiging VA, ano yung mga skills, kung mag-specialize ka, you have to learn all of those stuff and apply it so that eventually magamit mo yon para at least maging freelancer ka na or maging work from home professional ka na kagaya namin. So sobrang haba na ng story ko. Medyo napagod ako sa paglalakad. Ayan, no. Medyo kasi dito sa Amadeo, medyo may pagka-probinsya pa. So actually malamig pa dito, no, ngayon, kahit medyo summer na. Malamig pa dito. Kaya masarap dito tumira. Mura yung kuryente. Pero pag sobrang taglamig, sobrang lamig dito. Kasi katabi siya ng Tagaytay, almost like 10 minutes lang. Tagaytay ka na. So, yun lang. If you want to work from home, start working from home, you can study the basics, no? Meron naman tayong mga short courses dito. Yung virtual assistant and DBA training natin, no? Just to give you a glimpse, no? Kung ano ba yung dapat mong matutunan, some of the tools na kailangan mong gamitin, nandiyan na. Pero yeah, if you want to go dig deeper, you can learn AI, you can invest in yourself. Marami na mga courses online na pwede nyong matutunan, no? Hindi mo naman kailangan gumastos ng mga mamahaling courses, like you going to buy expensive courses from different people. You can start by investing on sa mga mura-mura. Tapos you learn where to find clients. Yan lang naman importante. Kailangan marunong ka din maghanap ng client. May skill ka. You know where to find clients. You know how to position yourself. Yun yung mga bagay na kailangan alam mo at dapat mong malaman. At step by step mo yun malalaman. No? At pag nagput ka talaga ng time para aralin tong work na to. So guys, yun lang muna for me today. So, pasensya na if I've been along so long na hindi ako nag-post, no? And kung bago ka dito sa channel, please don't forget to subscribe and comment kung ano yung gusto nyong sabihin. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat and have a nice day.